maliit na batang babae ay lihim na nagpalit ng isang bowl ng noodles na 5 yuan, gawing 500 yuan. Hindi niya alam na ang nalulumbay na stall ay mabilis na naging sikat. Sa loob lamang ng isang gabi, kumita siya ng pera para sa isang taon. Ano? 10,000. Sa susunod na araw, ang pinakamayamang tao ay bumisita sa stall ng noodles dahil gusto niyang matikman ang noodle na ginawa ng maliit na batang babae. Nalaman na ang batang babae ay ang diyosa ng pagkain na bumaba sa mundo upang matulungan ng kanyang ama na kumita ng mas maraming pera. Sikreto niyang pinalitan ng presyo mula 5 yuan patungong 500 yuan. Noong una, nag-aalala ang tatay. Bakit walang customer sa isang gabi? Tatay, huwag mag-alala. Siguradong magkakaroon ng negosyo. Hindi inaasahang sa mga salitang iyon, may customer na papalapit para kumain ng noodles. Hindi alam ng binata na pag-upo niya. Natakot siya sa presyo na 500 yuan at napabangon. Huwag kang umalis, nagbabayad na ako. Masyado itong mahal. Mahal pa ang 5 yuan. Ganito na ba talaga kabigat ang ekonomiya ngayong taon? Mas mabuti pang ipunin mo na lang para sa sarili mo. Kung para sa sarili, ayaw ko na. Boss Lin, baka pwede mong ibaba ang presyo mo. Masyado nang mababa ang presyo ko, ibababa pa. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag kang bumili. Dito ito sa night market, sobrang taas ng presyo mo. 5 piso, mataas pa ba iyon? Malapit na akong malugi sa benta ko. Tingnan mo na lang kung magkano ang 5 piso. Hindi ba nakasulat na iyon? Tingnan mo. Ilan? 500 yuan. Tingnan mo ang ginawa mo. Ngumiti ka pa, yung 2 zero. Ikaw ang nagdagdag, di ba? Paano ko masasabing walang negosyo buong gabi? Ay nako, Itay. Ayaw ko naman sanang magpahirap sa'yo. Alam kong gusto mong kumita. Pero saan ka naman makakakita ng 500 pesos na bowl ng noodles? Hindi ba't parang sinisiraan lang tayo? Tinutokso tayong mga ilegal na nagtitinda? Hindi nga. Iba ang ginawa ni Yuan Yuan sa ibang noodles. Sobrang masarap. Talagang sulit na sulit. Isang bowl lang ng noodles yon. Saan ba masarap yon? Subukan mo, saka mo malalaman. Sige na, tumigil ka na. Gusto ko pang kumita ng kaunti para sa renta, tatay. Magtiwala ka kay Yuan Yuan, isang beses lang. Kung hindi mo ito tatanggalin, magsasara na ang maliit kong tindahan ng noodles. Hindi ko tatanggalin itong noodles. Ginoong Jiang, narito ang pinakabagong plano ng grupo na night market. Lahat ng bagay dito ay abot kaya at dekalidad na talagang gusto ng mga mamimili. Sige, tara tingnan natin. Dito po, pakiusap. Hindi ko napapahiran. 500 piso ang isang bowl ng dalang noodles. Sinasabi mo sa akin na maganda ang presyo at kalidad. Lalabas ako agad. Ano bang nangyayari sa pwesto nyo? Ay, huwag po kayong magkamali ng isip. Hindi lang alam ng anak ko ang mga bagay-bagay. Agad ko itong binura. Hindi naman. Ang presyo ng aming noodles ay 5 real. Nagmimerienda lang ang anak ko. Huwag seryosohin ang sinasabi ng bata. Ay nako, ganito talaga ang presyo ng aming noodles. Tingnan mo, ganito nga ang sinabi ng anak mo. Bumabaligtad ka pa. Ang layunin ng aming night market ay magandang kalidad sa mababang presyo. Walang pandaraya sa mga bata at matatanda. Ang mga ganitong ilegal na tindahan ay hindi bagay dito. Lee, kanselahin mo ang kanilang karapatan na magtinda. Huwag. Pakiusap, bigyan nyo kami ng isang pagkakataon. Agad naming aayusin ito. Yuan Yuan, tumigil ka na. Bilis, tanggalin mo ang 2 salitang iyon. Tatay, gusto mo bang patayin ako para maging masaya? Saan ka nakakita ng noodles na 500 pesos? Talagang nagkakahalaga ng 500 ang noodles na ito. Hindi, kung hindi nakakaintindi ang bata, ayos lang. Bakit ka nakikisali sa kalokohan? Hindi ba sinasabi mong hindi ito kalokohan? Tinanong kita, saan ka makakakita ng 500 piso isang mangkok ng detaling noodle? Hindi ba ito pangungurakot? Tinanong kita, natikman mo na ba ang nilutong noodles ng anak mo? Hindi ito tungkol sa pagtikim o hindi. Ang mahalaga ay, sige na, wala akong oras dito para makinig sa inyo. Layasin niyo sila, sige. Huwag kayong gagalaw. Mag-usap tayo ng maayos. Sweldo nyo yan. Siyang naghanap ng gulo. Tama. Saan ka naman makakahanap ng 500 na mukha? Hindi ba't ito'y gold-plated? Sa mga ganitong mapanlinlang na negosyante, dapat bigyan sila ng leksyon. Tapos na. Ngayon, talagang tapos na.
Magandang ate, huwag ka munang umalis. Ang noodles namin, talagang masarap. Sana'y maniwala ka sa akin. Kayo namang mga maliit na tindahan, umalis na kayo. Narinig mo ba, liwanag, masarap talaga ang aming noodles. Libre ko kayong pakakainin. Hay, di nyo ba naiintindihan ang tao? Sa ganitong kabata, natututo ng mambola. Maniwala ka, suntukin kita. Tama na. Ginoong Jiang, ang batang ito siya, maliit na bata, ganito ka lang kakumpiyansa. Kung ang magandang ate ay hindi ito karapat-dapat sa halaga, kailangan mong parusahan. Hayaan na lang ni Yuan Yuan ang magandang ate na magdesisyon. Sisingilin ni Yuan Yuan noon. Siguradong hindi ka pa nakakain ng ganitong masarap na pagkain. Bola-bola. Kami ni Ginoong Jiang, isang malaking tao. Anong masarap na pagkain ang hindi pa namin natikman? Tama nga. Ito ba ay karaniwang noodles na may sarsa? Kahit masarap pa yan. Ano naman ang ikakagulat doon? Pasensya na, bata lang, hindi pa marunong. Bakit hindi mo kaya paniwalaan ang anak mo kahit minsan lang? Anong oras na ba? Huwag ka nang sumama sa kalokohan niya. Hindi mo ba tinitingnan ang sitwasyon? Ang mga mata ng batang ito ay napakalinis at tapat. Hindi mukhang nagsisinungaling. Hindi ba ang sabaw na ito ay talagang may kakaibang kalidad? Alagaan mo ang iyong anak. Kami ni Ginoong Jiang ay mga taong mataas ang pagkatao. Paano naman ako kakain sa maliit ninyong tindahan? Sige, kaya't aipak mo na lang ang isang bahagi. Subukan ko ito sa bahay. Boss Jiang, bakit ganon? May problema ba? Walang problema. Anong ginagawa mo? Bilisin mo. Sige, gagawin ko agad. Hindi pwede. Gagawa tayo ng lukewarm noodles. Kailangan ito ay freshly made at kinakain agad. Dapat mainit ang noodles at mainit ang sauce. Kung ibabalik ito sa packaging, malamig na ang sausawan, at magiging malagkit na. Hindi na ito masarap. Hey, ikaw, bata, okay. Kaya't uupo ako at susubukan ito. Talagang marunong magluto ang batang iyon, sa tingin ko. Parang naglalaro lang tayo ng bahay-bahayan. Ano sa tingin mo? Sinabi ni Yuan Yuan, na huwag na akong makialam. Ano sa tingin mo? Anong magandang maihahain? Ngayon ay si General Jiang, na isang malaking tao ang kakain. Kung may mangyaring masama dito, paano na ako sa Jianghai City pagkatapos nito? Hindi pwede. Kailangan kong tingnan. Sa tingin ko dapat kang magkaroon ng tiwala kay Yuan Yuan. Hindi ba? Hindi ba't ang isang batang tulad niya ay makakapantay sa akin? Isang matandang kusinero sa loob ng maraming taon. Marahil nga. At ikaw? Ginoong Jiang, ano bang ginagawa mo? Manager Leo, hindi ba sapat ang pag-aaruga namin sa inyo? Bakit gusto ni Mr. Jiang kumain ng pagkain sa gilid ng kalsada? Mr. Jiang, ano po ang gusto ninyong kainin? Sabihin niyo lang po sa akin. Tama ba? Hindi na natin kailangang magsayang ng oras dito. Oo nga, gusto nilang makita ko. Nagpapanggap lang ang mag-ama. Sinadya nilang itaas ang presyo. Kung kakain tayo, maluloko lang tayo. Direktor Jiang, tama si Shaoli. Tingnan ninyo, pagkaupo ninyo lang, ilan ang daloy ng tao na naidulot nito sa kanya. Ipinakita nito na tinulungan ninyo sila. Gaano karaming gastos sa advertisement ang nasabi nyo nila. Nandito na tayo. Bakit hindi na lang natin pag-usapan? Yung tingin ng batang kanina, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Ginoong Jiang, ito. Ano yon? Ang bango. Tama nga. Oo nga. Parang totoo nga. Saan galing yun? Baka naman.